The hottest celebrities in the middle of intense controversies. Christine Reyes at Sara Geronimo, nag-isnaban nga ba? Bea Alonzo, may bagong hamong haharapin. Dito Ocampo, handa na nga ba muling magmahal? Venus Ra, ire-reveal na ang lalaking nagpapatibok sa puso niya. At E-Live Scoop, Robin Padilla at Mariel Rodriguez, sasagutin na ang issue tungkol sa di umano'y pagpapakasal nila sa India. All answers will be revealed. All issues will be cleared. Dito lang sa first ever fan magazine on TV, E-Live, The Intense Issue. Intense decision. Vice ganda muling nga ba magpapaalam sa Showtime? Kakabalik lang ni Vice after taking a leave from the noontime show noong Lunes at sa kanyang pagbabalik, sinalubong agad ang komedyante ng mga intriga. Isa na rito ang napapabalitang plano di umano nitong umalis muli sa show at magpunta sa Amerika para asikasuhin ng kanyang lola who recently suffered from a stroke. Isa rin sa mga isyong binabato kay Vice ay ang pagpapataas daw niya ng kanyang talent fee. Vero missed? Totoo ba ito, Vice? Nga ang masama sa loob. Gusto ko siyang puntahan pero hindi po pwede kasi meron akong trabaho. Hindi po ako aalis ng Showtime. Hindi po ako mawawala. Ikamamatay ko po pag nawala po ako sa Showtime. Pangako yan, hindi po ako aalis. Ayokong magmukhang pahabol at magmukhang pera kasi isipin nila, kaalis lang tapos bumalik tapos aalis na naman. Eh hindi naman po ganun ang siste, hindi ganun ang pangyayari. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko magugustuhang maging hurado pero gusto ko forever nasa Showtime ako. Intense clarification. Coco Martin nagsalita na sa isyong nililigawan na di umano si Eretz Gonzalez. It was Miss Chris Aquino who revealed that Coco is courting the young actress. At ngayon, Coco finally speaks up kung ano nga ba talaga ang real status nila ni Eretz. Si Eric, sobrang kaibigan ko po. Sobrang magbarkada kami ni Eric. Kaya dating-dati pa, sabi ko nga siguro kaya lang kami na-link nun because dun sa Noy na movie. Kaya nga nagulat ako ano yung lumalabas na issue. Hindi totoo binasted ka niya. Wala, hindi ka naman eh. Sabi ko magkaibigan kami ni Eric, paano po mangyayari? Never po kami. Intense celebration. Pokwang sobrang touch sa inihandang surprise birthday party for her. Last Wednesday, nagtipon-tipon ang mga kapamilya at malalapit na kaibigan ni Pokwang sa industriya in a children's party organized by Mariel Rodriguez, Valerie Concepcion, and Miss Chris Aquino. Sinadya ng gawing kiddie party ang kanyang birthday dahil nung bata pa raw si Pokwang never niyang na-experience ang ganong klaseng celebration. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, hindi naman naiwasang matanong si Pokwang tungkol sa mga natatanggap niyang paninira. Hinarap na ni Pokwang last week sa The Buzz ang lahat ng naglalabasang issues. And for her birthday, ang kanyang tanging wish, peace for everyone. Let's listen to her declaration. Sa lahat ng mga nagbigay ng lakas ng loob sa akin para pag-ugutan ko para matahapos na. Diba? Sakali mang may nasasabi pa rin sila, at least ako, okay na ako. Maluwag na yung pakaramdam ko. So, and kasama sila sa mga wish ko ngayong birthday ko. Huwag na tayo magkasakitan, tama na. Minsan na tayo nabubuhay sa mundong ito, ayusin na natin yung mga buhay nila. Madali na. Happy birthday, Poki! Ito naman, intense admission. Luis, makinig ka. Angel Locsin. Aminadong masaya ngayon sa estado nila ni Luis Manzano. Nako, marami sa mga Twitter friends ni Angel at Luis, kasama na kami nila Cheska at Nikki Jana ang nakakapansin ng kakaibang sweetness ng dalawa kapag nagpapalitan sila ng mga tweets. Tumitindi tuloy ang spekulasyon na nagkabalikan na nga ang ex-lovers na madalas di umanong lumabas din together. Nako, nagkabalikan na nga ba sila? Here is Angel's clarification. Lumabas naman eh. Kasi ako na... Ano yun? Pag nakikita kami, papangiti ka. Ganun. Pero ayoko pa magsalita ng tapos eh. Kasi mahirap, di ba? Basta ngayon, I'm happy kung ano man yung sitwasyon namin. Ninamin ko, hindi po kami. Aamin naman po ako eh. Kung meron, sabihin ko naman eh. Pero sa ngayon, ito muna ako. Steady lang. Happy daw si Governor Vilma sa akin. Ano masasabi mo? Actually, Ay, hindi ko pa talaga alam kung paano sabihin eh. Pero syempre masaya ka, di ba? Sana pag makita ka na rin, okay pa rin yung isa na. Extreme revelations! Shocking declaration and much awaited admission. Dito lang yan sa first ever fan magazine on TV. This is E-Live, The Intense Issue! Yes! Good afternoon sa inyo lahat. Sobrang intense ko na pinangganina na video. Sobrang Ang laki ng intense. ngiti. You are the star.
Yun eh. Kinikilig Pero siya. bago ang lahat, kung may star sa stage ngayon, ay syempre ang ating guest co-host, Miss Bianca Gonzalez. Welcome back! Yeah. Thank you. Siyempre, pamilya tayo dito sa E-Live, di ba? Siyempre, So wala nang bayad sa'yo. Yay! Kahatian daw namin. Hindi, Luis, sagutin mo naman yung mga sinabi ni Angel dun sa... Oo nga. Sagutin mo kung bakit Luis, nag-flare eto na, ang nostrils mo habang pinanonood mo. Hindi kasi nila nakita off-cam tayo. Pero ang Oo. laki ng smile ni Luis no pinapanood niya yung VTR. I'm just saying. Saka gumagano-gano yung ilong mo, ang mga ganun. Hindi, kung ano yung sinabi ni Kite, eksakto. Eksakto yun. Pero i-welcome din natin ang mga students from STI Legazpi na nandito. Good afternoon sa inyo lahat. Eto, ngayong hapon, intense ang e-live dahil sa mga issues na ihahatid Ano, namin ba't ka sa inyo. ba't ka natataranta? Natulala pa ako sa unang capsule natin. Okay. Makatid namin sa inyo. Happy kami para sa'yo, Luis. Eto Thank na. you. Mamaya makakasama natin live, the one and only Miss Bea Alonso dahil meron siyang mga revelasyon na tiyak ikakagulat ninyo lahat. At live makakasama din natin ang first ever grand winner of course ng Pilipinas Got Talent na si Jovit Baldivino na sasabak na din daw sa acting. That's right. At ang isa pang palaban sa acting, one of the most in-demand actors sa industriya, Dieter Ocampo. Nakasama ko siya, guys, sa isang Super Fans Day sa National University. Yes, Luis, sobrang kiligan at sayahan ang experience namin. Mamaya, masisilip niyo yan. At sa ating That's Hot, featured ang mga bagong dapat abangan na shows from ABS-CBN. Kasama ang tambalan na Tony Gonzaga at John Lloyd Cruz. Sara Geronimo at Sam Milby at ang hot na controversy na kinasasangkutan ni Zanjo Marudo at Christine Reyes na naiintrigang nagkapikunan daw. At speaking of Christine, si Christine at si Sarah daw nag-isnaban nga ba? Abangan ang mga sagot sa issue yan mamaya. At eto ang isang inaabangan ng lahat. Dito lang syempre lagi sa E-Live ang silip sa naging bakasyon sa India ni na Robin Padilla at Mariel Rodriguez. At ang sagot sa katanungan ng lahat na kinasal na nga ba sila? Yan ang kailangan ninyong abangan mamaya. May tense. May tense. Okay. Oh, may Ano ba talaga? tension May ng konti moment of dun sa issue na tension. yun. At samantala, Miss Universe 2010 fourth runner-up Venus Ra dumaan sa mga intense moments. Ito ay matapos siyang dumating sa Pilipinas noong Webes kung saan hinarap niya ang marami pang mga katanungan. Ano nga ba ang mga sumalubong kay Venus? Narito panoorin nyo. Intense moments. 2010 Miss Universe fourth runner-up Venus Ra dumaan sa matitinding emosyon. Maria Venus Rock, 22, Philippines. Last Tuesday, August 24, nagbunyi ang mga Pilipino sa isang moment of triumph. Ang pagpasok ng Pilipinas sa top 5 ng prestigious Miss Universe pageant matapos ang 11 taon. Last Thursday, dumating sa bansa si Venus at dito, isa-isa na niyang ni-reveal ang mga naramdaman niya nung gabi ng Miss Universe pageant. Nung makapasok pa lang sa top 15, parang sabi ko, parang dito na mag-start. Ito na yung start, sana makaabot hanggang sa top 5. Ang dami-daming Pilipino na nasa Las Vegas. Every time na lumalabas ako, ang lakas-lakas ng palakpak nila. Sabi nga ng ibang kandidata, parang, dinala mo ba yung buong bansa mo dito? I am very, very happy and I'm very, very proud na Pilipino po ako. Hindi man niya nakamit ang corona bilang Miss Universe. Pinag-usapan naman siya ng buong mundo dahil sa naging sagot niya sa interview portion. What is one big mistake that you've made in your life and what did you do to make it right? In my 22 years of existence, I can say that there is nothing major problem that I have done in my life. Marami man ang bumabatikos, marami pa rin ang nagtanggol kay Venus. Isa na dito ang owner ng Miss Universe organization na si Mr. Donald Trump. She looks like she was born to royalty. I mean, she really stands out. Yung sinabi niyang yon na nanggaling sa isang Donald Trump, it's something na ang sarap pakinggan. Dahil maging ang dating presidente ng Amerika, hindi rin nasagot ang same question na ito noon. What would your biggest mistake be? I wish you to give me this written question ahead of time. Kung hindi man sila natuwa sa mga sinabi ko, at least nakapagdala pa rin po ako ng honor sa bansa natin. If it's your fate to win the crown, it's really your fate. Sa kabila naman ng tagumpay na inani ni Venus, isang moment of sadness ang naramdaman niya sa trahedyang sinapit ng malapit na kaibigan at kababayan na si 2009 Miss International Melody Gersbach.
Isa po siya sa mga nag-train ng catwalk sa akin. Sobrang laki po ng natulong sa akin. Isang moment of love naman ang naghihintay matapos niyang i-reveal kung sino ang biggest crush niya in showbiz. Si Coco Martin is very cute. Hindi pa ako sumasali noon ng Binibini. Pumunta siya sa isang mall sa Legazpi yun. Talagang nakipagsiksikan ako para lang makita siya. Tapos nakita ko kunting-kunti lang ang liit-liit. Kinukuyog siya. Pero ang cute-cute niya.